Mga kapatid, Abril 9 ngayong araw at kasabay po nito, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan. Sa araw na ito, taong 1942, makalipas ang 73 araw, tuluyan ng nakubkob ng mga tropa ng Japan ang Bataan. Sa binasang sulat noon mula kay Captain Salvador P. Lopez, sinabi ni 3rd Lieutenant Normando Ildefonso Reyes, duguan man ang ulo. Hindi naman yumuko ang mga Pilipino noong tayo'y tuluyang sumuko sa dami ng mga Hapon noon. Inaalala rin ngayong araw ang makasaysayang Bataan Death March. Tinatayang aabot sa 76,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano ang sapilitang pinaglakad na aabot sa 140 kilometro. Mula po yan sa Mariveles, Bataan, pa San Fernando, Pampanga hanggang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Taong 1954, nang unang ginunita ang tagpon niyan nang magpasa ng joint resolution ang US Congress para ideklarang araw ng Bataan ang Abril 9. Makalipas naman ang 7 taon, 1961, nagkaroon din ng parehong deklarasyon ang ating pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 3022. Fast forward, noong 1987 naman, nang gawin na yang Araw ng Kagitingan. Dito, inaalala na rin ang naging pagsuko ng koridor sa Japan noon. Sa araw na ito, ibinibigay natin ang pagpupugay hindi lang po sa mga bayani ng Bataan. Sinasaluduhan din natin ang mga Pilipinong tumitindig at patuloy na lumalaban para sa bayan. Maging paalala sana ito na tulad ng K. Alaman, ang pagmamahal sa bayan ay K. Tiyamanan. K? Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.